So, maminaw ta sa pulong sa Ginoo, mga kaigsunan. Nagihapon ta sa churches in the New Testament. Nganong importante nga mahibaw-an nato ang kalihukan sa simbahan before. Because we are connected to them. We are connected. Pariha rata. Amen? Nalipay ba mo nga naata sa simbahan na connected sa mga churches nga nasuwat sa Bible? Simple naman kayo pag ila mga igsoon. Unsa ka-eager ang simbahan sa pagtudlo sa pagwali sa Ebanghelyo. And not only teaching the church to preach the Word of God or the Gospel of the Lord, but really training them. Kaya maog yun ay trabaho sa mga apostles. Sila man ang pirmerong membro sa simbahan. Gisugdan ni Christ ang church, mga igsoon. And then, pag-abot na sa Acts chapter 2, dito sila gi-recognize na dito nagsugod ang ilang simbahan. Ang atong simbahan, nagsugod pa ni Christ. Ang first members niya, apostles. Muna gimiting niya sa Matthew chapter 28. Gikomisyon niya. Ang church, gikomisyon sa Ginoo. So, katong Acts chapter 2, bunga na to sa pagkomisyon ni Christ. Dito sila first gi-recognize, mga kaigsunan. Alright? But, the church began when the Lord commissioned the church. Nagsugod sa panahon pa ni Christ. Siya mo'y nagtukod sa simbahan. Mao na ningon si Christ kang Peter, Peter, upon this rock, referring to himself, I will build my church. Kisay mo build? Si Christ. Sa ito pa, giprepare na niya before siya nibiya. Muna nagpili na siya og mga apostoles para mao iyang binlan sa iyang gisugdan. Are you listening? So nagsugod na. Unya, pag-abot sa kanang Acts chapter 1, chapter 2, dito na ang pag-indwell sa Holy Spirit, paghatag nila sa go signal, now you begin to do the work. Dito na. Pero kuha na sila, na-establish na. Pagkaninduta, no? Kaning atong gibarugan karon, sumpay dito. O, nalipay mo? Nga nasumpay ta? Wa ta nag lakaw-lakaw aning kalibutan na as a church and we do not know where we came from. Mo na bisag unsaon patag-uyog, mga kaigsunan, dili gyud malumpag ngano man. Kay ang atong nasumpayan, diin ta naka-connect dito gyud sa punuan gyud. Dito sa punuan. So, the church in Antioch of Syria, this is part number 3. Atong ipadayon, mga igsoon, ang pag-ila sa church in Antioch. And again, the church was founded during the persecution that followed the martyrdom of Stephen. So during sa pag-persecute sa mga Kristohanon dito sa Jerusalem, and one of the most scary, kanang makahahadlok yun, makalilisang yun nga persecution sa dihang si Stephen, one of the deacon, gibato, hantod sa iyang kamatayon. Unsay sala? Preaching the Word of God. Grabe yan sala, no? Preaching the Word of God, preaching the Gospel of the Lord. Unya, gibato, mga kaigsunan, but he never gave up. Hantod sa iyang kamatayon. Kanon ang mga Kristohanon, wala paggibato, mga igsoon, wala gyud nagwali in taon, oy. Ipadayon nato ang ikaupat nga punto, which is its importance. Unsa ka importante ang church in Antioch? Importante man itanan, pero ang importance sa Antioch mo'y atong isgutan. Ipadayon nato, mga igsoon, nanata sa letter F. And the letter F is, it was the church from where Paul's 3 missionary journeys began and where 2 of them would end. Kaning iyang first and second missionary journey, nibalik siya sa Antioch.
First missionary journey, nibalik siya sa Antioch. Second, nibalik siya sa Antioch. O niya, ang third, wala na nakit sa record nga nibalik siya, gipadayon na niya all regions. No? Ato na mabasahan karon. Now in Acts chapter 13, ang iyang first trip, mga kaigsunan, atong isgutan, Acts chapter 13, 1 and 2. Acts chapter 13, 1 and 2. The Bible says, Now there were in the church that was at Antioch certain prophets and teachers, as Barnabas and Simeon, that was called Niger, and Lucius of Cyrene and Manaen, which had been brought up with Herod the Tetrarch, and si Saul, Apil. In verse number 2, As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Ghost said, Separate me, Barnabas and Saul, for the work whereunto I have called them. So, ang Holy Spirit nagpadala ni Saul and Barnabas sa specific place. Ato na ning gisgutan, mga igsoon, that dili ikaw ang magpili og lugar kung gusto ka or kung gamiton ka sa Ginoo para sa pagwali sa pulong sa Dios, dili gyud ikaw ang mopili. So samtang naata karon sa atong Jerusalem, do your best. Share the word of God, share the gospel of the Lord. No, nibisan kinsa nga makita nimo sa atong Jerusalem. Mao man ni atong Jerusalem diri. So samtang ikaw gimold pa ka sa Ginoo, and God knows if you have that desire in your heart that you will be a missionary someday. O na mag yun nag-desire din eh. Naasay wala ga desire pero naasa kasing-kasing sa Ginoo nga gamiton ka. And before you know it, nagmata lang ka pagkabuntag, mga kaigsunan, with that burden in your heart. But the most important thing that we need to know and realize, we are part of this body, the church, in Lighthouse Bible Baptist Church. Part ta sa body, the mission that God started in Jerusalem and then to Antioch, hantod karon, mga kaigsunan, is the same. The same job. Go and preach the gospel. Wag yun na nausab, mga kaigsunan. Ang yawa, consistent kaayo sa pagsigi og tintal, pagsigi guba sa mga tao, ginamit ang sala. Wag yun siya ni biya, ana. Hantod karon, mao gigamit sa yawa gyapon. Hantod karon, giguba niya ang mga tao, pinaagi sa sala. And even churches, iyang targeton sa iyang dart. No, gisulti na sa Bible sa Bisaya, udyong. No? Pagtargiton ang mga Kristohanon nga nagdanghag. Lowering down the shield of faith. Wala nagsulob sa armor nga gipasulob sa Ginoo, na puno na. So klase-klase ang dart sa yawa. Envy, unsa pa? Tardiness, unsa pa? Anger, bitterness. Hello? Oh, susiya. Nakita nimo na sa imo, ha? Ipatangtang na sa Ginoo karon. Because that is to make you weak and to slow you down sa pagpangalagad sa Ginoo. So ato nang likayan, mga kaigsunan. Now, atong tan-awon ang missionary trip ni Apostle Paul, gipadala sila sa balaang espiritu. Hello? Nganong gipilian sila sa balang espiritu? Because God saw in their heart the truthfulness of their faith. Kay ang Ginoo dili siya magtan-aw sa imong outward appearance. Ang Ginoo magtan-aw siya sa imong kasing-kasing. Mao na bisag unsaon panimo ka angayan kay kamo barog sa pulpit. Di man ni paangayan? Amen. Di man ni pangayan gyud. Di sad ni pamayuhay sa storya. Kay si Apostle Paul nga nahimo natong mentor karon sa mga hintil, sa mga Gentiles, kuan pa siya kanang kanga siya ba? Dili siya straight mo storya. Pero sa diya magwali siya sa pulong sa Ginoo, straightforward. Walay liko-liko, straight.
Straight to the point, mga kaigsunan. Ang mauna dapat nato buhaton. Now, in Acts chapter 14, verse number 26, diri na ito makita, mga kaigsunan, that after sa iyang first missionary journey, asa siya nibalik? In verse number 26, the Bible says, and thence sailed to Antioch, from whence they had been recommended to the grace of God for the work which they fulfilled. So sa diyang nahuman na ang iyang first missionary journey, nibalik siya sa iyang home church. Muna may tabo unya, no, na natay mga church planter diri. Mao sa day akong desire pod. Na once na kanang nanatay mga klaro gyud ba nga dedicated na gyud siya ang iyang kinabuhi para sa buluhaton sa Ginoo, then we could start, kami ni Eunice willing me mo start og work elsewhere and then balik na sad, then we go mo start na sad, then balik na sad, because that is our job, to plant churches. No, maybe naay gamiton sa Ginoo diri nga mahimong missionary. Mao ni trabaho sa missionary. The missionary will not go and stay. Stay for good. The missionary will go and start a church and then go back home. Mao na missionary. Evangelist, tigpalig-on sa mga kasimbahanan. Mao na gipadala dito pagkahibaw na nila na mga believers dito, padadaan dayog evangelist. No, Barnabas, Silas, Titus, gipadadaan sila para lig-onon sa pulong sa Ginoo. We need those kind of teachers in the church. So namalik sila, gitawag pa na nga furlough. Karong panahon na gitawag siya furlough, balik unya kanang palig-on na sad sa ilang physical kay dili lalim ang pag-adto sa mission field. Now, sa iyang second missionary trip, in Acts chapter 15, mga igsoon, verse number 36, Acts 15:36, di lang nato i-kuan gyud kanang i-thorough gyud ang pagisgot kay dili ni madali-dali nato gisgot, mga igsoon. More than 10,000 miles ang iyang gibaklay ha, gibaktas sa iyang missionary journeys. So in Acts 15:36, ingon diri sa Bible, and some days after Paul said unto Barnabas, let us go again. Mo ni ang tao nga naagyo desire, mga igsoon. Once nga nahuman na niya og tudlo, once na nahuman na niya og wali ang pulong sa Ginoo, naanay mga resulta, mga igsoon. So after the result, atong i-follow up. Are you following? Naagay follow up. So gi-follow up nila, ningon si Paul, mga kaigsunan, let us go again and visit our brethren in every city where we have preached the word of the Lord and see how they do. Tanawa ha? Nganong ilang i-follow up? Nganong ilang i-follow up? Para makita nila kung nag-discipleship ba. To see how they do, to see if they continue to do kung unsay gitudlo sa ilaha. Dapat naminaw mo. So ingon ana, mga kaigsunan, once ang usa ka tawo na igitanom, naagyo na balikon. Pero kay ba mo nga mga Kristohanon karon, wala sila'y lugar, they have no place to think and pray that one day ako nang balikan and i-check nako if the people nga akong butangan o gitamnan, no, which I planted the word of God, atong i-check kung nag-grow ba. O karon, kung pahuna-hunaon mo, is there a place in your mind that you could go and visit to check if the word of God sa ilang kasing-kasing ni tubo? Na? Is there somebody, specific person, na imong maunahuna that you constantly pray for that person?
Because ikaw ang responsible sa pagtanom sa pulong sa ilang kasing-kasing. Naa ba? Because that is the reason why we are here. That is the reason why after the first missionary journey ni Apostle Paul, nibalik yun siya sa church, nibalik yun siya, and then after that, mga kaigsunan, nilakaw na sad sila. For that reason, let us go again and see how they do. And see how they do. Praise the Lord. And after that, mga kaigsunan, sa ilang trip sa second, in Acts 18:22. Acts 18:22. Ingon sa Bible. And when he had landed at Caesarea and gone up and saluted the churches, he went down to Antioch. Dibalik siya. After nahimo na niya nga iyan ang na-check, wow, the work is growing. Induta, oy. The work is growing. Gisunod ra gyud niya. Wala siya gisunod nga mga apostles kay nawahi biya siya. Samtang naglihok na ang mga apostles nga gipili sa Ginoo, siya biya ang persecutor. He persecuted all the disciples of the Lord. And after that, nabanhaw na si Christ, mga igsoon, God saved Paul. Nga, gingan na pa siya soul. Giluwas siya sa road to Damascus. And then God used him tremendously. Siya gihimong missionary na to. Mga hintil, Gentile people. Hallelujah. Ninduta aning kinabuhi ni Apostle Paul. Mao ni nga inig abot lagi sa panahon nga paulion na tas Ginoo tanan. Or di pa mo balik ang Ginoo, ako'y maunag adto dito. Ang ako gyud unahong pangita si Apostle Paul. Usa ka adlaw naliman ka, nakita ra nato siya sa pulong sa Ginoo. But because we are saved today, ang kanang Apostle Paul nga atong gisgutan karon, makita nato one day and fellowship with him in God's kingdom. Sa tanang lugar nga pwede nato siya i-meet, mga kaigsunan, sa lugar nga pagkanindot sa tanan. Manan diri sa kalibutan, mga igsoon, let's do our job. Let's do our job. Manan second missionary journey ni Apostle Paul ended in Antioch. And his third trip in Acts 18 gihapon, the next verse, mga kaigsunan, in verse number 23, the Bible says, and after he had spent some time there, he departed and went over all the country of Galatia and Phrygia in order, wa gilabyan ba? Strengthening all the disciples. Kay kinahanglan yun ang lig-uno ng mga disciples, mga kaigsunan. Mana kung atong sabton gyud ang gisugdan ni Apostle Paul, importante kaayo ang disciples. Mana diri sa atong simbahan, atong ganing i-make sure, mga igsoon, nga ang matag usa disciple gyud. Amen. So, dili ko gusto nga murag maanad mo nga disciple unya giilisan na nimo nga kanang basta luwas ka disciple ka. Wrong. Dili tanang luwas disciple. Dili pasabot Christian ka. Mura ka og kanang naa sa religion. No? Nga basta dili ka Buddhist, dili ka Muslim, Christian ka. Dili oy. Mo na tudlo sa religion. Pero ang tudlo sa Bible, mahimo ka lang Christian kung gidawat nimo si Kristo. If you got saved sa pamaagi sa Ginoo, accepting Jesus Christ as your Lord and personal Savior by faith, accepting Him in your heart,
John 1:12, klaro kayo. God gave you the power to become the sons of God, even to them that believe on His name. That is the only way how to be saved. That is the only way how to become a Christian. O karon, Christian na ka. Kinsay Christian na diri? Kinsay ka ba? Christian. I am saved. Mamatay ko, langit yung kugod. Isa ka mo. Naamay di ka isa. Siguro in town. Kay basig na darakas kahig ba? The church cannot save you. This church can only guide you how to get saved. So magaidan ka padung sa Savior, and the only Savior is the Lord Jesus Christ. Mao nay gisigig wali ni Apostle Paul sa iyang missionary journey. O kaning iyang 3 missionary journeys, fruitful kaayo mga kaigsuonan. Mao na nay nakaabot nato diri karon. No? Tungod sa paghimo niyang disciples, ug ang iyang mga disciple naghimo pod og disciple. Hinaot pa karong panahon na naimo padayon ani nga mga simbahan. Nga ang siguruhon gyud nga maka-create gyud tag disciples. So from being a Christian, saved na ka, nahimo na kang Kristohanon, kinahanglan ka matrain to become a disciple, the follower of God, the follower doing the work of the Lord. Dili kay kanang musimba lang unya pagkahuman wala kay pakialam after. So if your life is just coming to church Sunday and then after that Monday to Saturday, there is no church in your mind, you are not a disciple. So sila na disciple, si pasabot anak pastor. So nahimo kang disciple tungod kay ikaw naluwas ka, na-train ka, nag-discipleship ka. Naa kay giatiman. Kaniyo ang Ginoo, mahimo ka lang disciple if you have fruits. Amen? Klaro kay nang John 15:8. Pretty klaro ha anak mga kaigsuonan. And that ye be my disciples. Kinahanglan mahimo kang fruitful. Kay kung dili ka mahimong fruitful, di ka mahimong disciple. So can you say, I am a disciple di ay? Disciple na ba ka? O wa pa ka na-promote ngadto sa pagka-disciple. So dapat mahimot ang disciple. Kay kinsa man unya ang atong ipadala. No? Disciple ra may gamiton sa Ginoo. So the church in Antioch was the church from where Paul's 3 missionary journeys began and where 2 of them would end. So nibalik siya, first and second, nibalik siya sa Antioch. But the third, padayon na siya, ditso na siya. Letter G. It became Paul and Barnabas' headquarters. Ang church in Antioch, nahimo nilang headquarters. So ilado kay ni sila dito. In Acts chapter 14, 24 to 27. Acts 14, 24 to 27. The Bible says, and after they had passed throughout Pisidia, they came to Pamphylia, and when they had preached the word in Perga, they went down into Attalia, and then sailed to Antioch, from whence they had been recommended to the grace of God for the work which they had fulfilled. In verse number 27, and when they were come and had gathered the church together, tanawa kung sila gibuhat, they rehearsed all that God had done with them and how He had opened the door of faith unto the Gentiles. So diha maka sa headquarters gyud mo report. So gihimo niya ang Church of Antioch nga ilang headquarters. Dito siya mag-report. Mauni ang gibuhat sa Ginoo. Nag-open na siya sa door ngadto sa mga Gentiles. So kana mga Gentiles mao na ang dili mga Hudiyo. Mauna ang wala usa pawalihi sa Ginoo. Kay nagsugod gyud ang ebanghelyo ngadto sa mga Jew. And the Lord Jesus Christ said, do not go to the Gentile.
Ang giingnan niya ang first gyud, ang mga apostoles. The first member of the church. Are you listening? The first member of the church. Mao na nga gipadayon ni Apostle Paul, mao na nga siya gipadala sa Ginoo kay siya man ang pinakauwahi nga apostoles. Unya very humble. Then siya wa nako gi-consider, wa nako kuha na kong kaugalingon as apostle, pero siya apostle gyud siya kay gipili man siya sa Ginoo. Mao na ningon siya, I am the least. Ako ang pinaka ubos sa tanang apostoles. Tanaway ang humility. Unya sa mga makasasala, ako ang chief. Tanaw na siya, kahambol. Siya ang chief sa tanang makasasala. So, kung ato sabton mga igsoon, it will help us to be courageous nga si Apostle Paul nga chief sa tanang makasasala, naluwas na, unya nahimo na siyang apostle sa Ginoo. So, kaning mga tanaw na to, mga maldituhon, wala na, dili na chief. Dali na lang na nato tudloan sa pulong sa Ginoo. Muna atong itudlo ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan. Usay maguna-una na atong utok, maminaw ba kani siya? Unya imo nang gisuwayan. Muna ang balibad nimo maguna. Siyempre magpakita gyud na kay ang yawa gyud nagkontrol ana. So if the person is controlled by the devil, it will never give you a hint na ganahan siya sa imo itudlo. Unya kay di man na nimo makita nga ganahan siya. Di lampog ka. Be persistent. Dapat persistent yun ta. In Acts 15:35. Acts 15:35. O sa gingon sa Bible. Paul also and Barnabas continued in Antioch, teaching and preaching the word of the Lord with many others also. So, sa ilang headquarters, padayon gyapon silang tudlo sa pulong sa Ginoo. Nag-train sila og mga Kristohanon, naghimo silang mga disciples didto sa simbahan kung diin sila nahimong kana bitaw membro. Mao sa nay buhaton nato diri. Amen. I-build na sa imong heart. You are not just an observer in the church. Ay, sugot nga observer ka diri. Kamo mga bisita, do you want to be a visitor forever? No, nindot pa na kay sing-sing ka sa body. Sing-sing sa body. Pero wow, ninduta na siya ay sing-sing. Pero pwede kitang tangon. Ug ang body, dili mo reklamo kay you are just an accessories. Pwede ka ilisan. No, kung kwintas ra ka, pwede ka ilisan. Kung sapatos ra ka, pwede ka ilisan. Be a part, not just an accessory. Are you listening? Kay diha nimo ma-feel, diha nimo makita ang working sa Ginoo sa imong kinabuhi when you become a part of the body. Ayaw jud ninyo guna-una nga kanang baptism mga kaigsuonan is just a ritual. Do not ever think about that. Because baptism is an ordinance. Di ba? Diri sa atong nasod, pagkadaghan ng ordinance. Unya, kung di ka kahibaw sa mga ordinansya, mo na si kadakpan. Kasi ka supak sa balaod. Ordinance, it means it is very important for us to know and do. So the only ordinances of the church is baptism and Lord's Supper. Duha ra gyud. Nganong nahimo silang ordinances? Because it remembers the death, burial, and resurrection of the Lord. That is the only way how to remember. Dili sa pag-celebrate og mahal na adlaw. Wala na gibuhat sa mga apostles. Gibuhat na sa religion, di ta makisakay. O ni kani mga imbis kita mo yung mga mahimong disciples sa Ginoo, kita naman hinoy nagsunod-sunod sa ilang mga pangbuhaton. That is not for us.
If you want to remember the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ, nagsulti siya, diri ko ninyo hinumdumi. Lord's Supper and baptism. Kay sa tanan mga pangitabo sa Bible, diha ra gi-mention mga kaigsunan ang iyang kamatayon, pagkalubong, pagkabanhaw. Sa Lord's Supper, ang iyang lawas gibuak-buak sama sa pan. So naisgutan. Ningon si Christ, do this in the remembrance of me. Baptism, the same thing. Ilubong ka uban sa in the name of the Father, of the Son, of the Holy Ghost, ilubong ikaw uban ni Kristo dito sa iyang kamatayon. Ug ikaw pagabanhawon aron sa paglakaw sa bag-ong tunhay nga kinabuhi. So ingon ana ba? We are buried with Him by baptism into death. Unya, gingon sa Bible, mga kaigsunan, raised to walk in the newness of life. Diha pa. So, di lang kay mahimo kang part sa body, mahimo kang part sa soldiers of the Lord. You are now authorized to go and to share the gospel of the Lord. Authorized. Pasabot, naa kay gibuhat, naa kay dadanan. Nalima ka, pananglitan, sigag panudlo dito. Unya, gialaw sa Ginoo nga, na-save siya. Asa man ani mo dadon? Wa man kay dadanan. Asa ni mo dadon? So, kay wa man kay dadanan sa imong bunga, nganong manguha magkabunga? Wa man kay madadaan niya. And that is why God created the church. Unya, gihimot na niyang part of that body, His body, the church. Gimandoan na go and bring forth fruit. So, kung wa kay home church, sama nila Apostle Paul, home church nila, Antioch, dito nila gida. Ang ilang mga bunga. Unya, gi-strengthen nila ang mga bunga nila. Amen? They teach. Teaching and preaching the word of the Lord with many others also. Wala sila naghunong, mga kaigsunan. Importante na nga atong mahibawan. Letter H. It was the church where Silas came from. Kailan mo Silas? Siya mo'y gipuli ni Apostle Paul kang Barnabas. Kay si Barnabas, gipili niya si John Mark. So, kinsa man na si John Mark, pag umangkon ni Barnabas, muna kini si Barnabas, mga kaigsunan, kuha ni siya kanang family-oriented man. So, lain-lain yun ni og timpla, mga kaigsunan, ang importante ra gyud. Bahalag unsa ako paggamit sa Ginoo. Ang importante ra gyud, make sure nimo, you are a disciple. Dapat disciple ka. So si John Mark, mo'y gipili ni Barnabas, mo itong nakabuwag sila. Si Apostle Paul, nitagam kang John Mark. Because one of the missionary journey nga gikuyog niya, si John Mark, namiya, wala nananghid. Namiya, after mga kaigsunan atong naay sursuran. Kuya, wabade, ani ka nang naay demon possessed. After atong mga kaigsunan, nawagtang si John Mark. Ingon sila ko, kaskeri ba aning kakuyaw ba di aning ministry? Tingali ha, waman na to. Basta after ato nawa siya. Muna niyo si Apostle Paul na unsa man si John Mark, mamiya magbuhi. Di ba daghan mga membro sa simbahan? Basta makaagi og mga libaong, mga wagtang. Pero di sa nato makaingon nga, batiaw ni John Mark. Siya ba yan nagsuwat sa Book of Mark? Muna, ay sa ninyo sa wayag ayog yun. Kaya gigamit siya sa Ginoo. Are you listening? Muna nakanindot. So, si Silas, maoy gipili ni Apostle Paul nga nagkuyog sila sa iyahang missionary journey. Now, in Acts chapter 15, 32 to 34, nadir ang account, mga kaigsunan, Ingos Bible, and Judas and Silas, being prophets also themselves, exhorted the brethren with many words and confirmed them. Tanawar ko na ilang trabaho, mga igsoon. Exhorted them and confirming them. And after they had tarried there a space,
they were let go in peace from the brethren unto the apostles. In verse number 34, notwithstanding, it pleased Silas to abide there still. Asa man na? In Antioch. So si Silas, mauni, diri ni siya gikan sa church in Antioch. So kung imo tan-awon ba, remembering the church in Antioch, daghanag kanang nindot nga mga panghitabo diha, no? Mga fruitful men nga gigamit sa Ginoo sa Antioch. Ug unsa kanindot ba kay karon it's our time naman. Panahon naman ni nato karon. How would you like your church to be remembered? How would you like this church to become? Kay maniguwa mo gid tanan. Unsa may madamgo nimo aning simbahana when you are already a member of a senior citizen in the church? Kaya wag yung paatras ani edad diri. Oy, padong kita ni. Ako pila na lang ka tuig. I'm already 53. Mo 54 na ko this year. Pila na lang. So ako kay kong desire sa church mga kaigsunan. So pila na lang ka tuig before ko ma senior citizen. So we need to work hard. Let's work hard. And to work hard at my age, dili mga kaigsunan nga ako'y atiman ninyo tanan, ako'y mo disciple ninyo tanan, mamatay kog sa iyo, oy, basi di ko kaabot aning senior citizen. Kaya gibuhat nila mga kaigsunan, they teach the Word of God with many more people. With many people. Sa akong panahon karon, ikaw na. You should teach with me. You should teach someone else. So diha nimo mabutang imong kaugalingon, unsa may desire nimo aning simbahana, ma-remember siya sa unsa nga klase nga church. A discipler church or a church that is just a church nga wala lang. Na unsa man nga klase nga church? Rescuer or rescuehonon? Now, can you imagine that one day we could have a big property, and not only here, but also in provinces, where we will put our campsite and our rehabilitation site sa mga drug addicts? Kay naman na sila'y kalag. Unya ang nagatiman na nila karon, prisuhan ra. Para unsaon? Para kulatahon. Para gamiton. But if we could have that kind of rehabilitation, akong plano yun, adto sa Dalagit, kay ito ay ubong spring perting bugnawag yun dito. Kaya angay man na, pabugnawan ng mga drug addict. So ikabuntag, sayo kaayo, ligo, paimnon og daghang C24/7. Irehistro para inig ka ma-okay na sila, na sila'y negosyo. We already have system. Tudluan og farming, pasingot. Ang bunga sa ilahang tinanom, mo ilang kanon. Tudluag buhi og baboy, manok, kanding. Inikahalin, sud sa ilahang account. Na sila'y kwarta. Mo ba na gihimo sa mga prisuhan ganon? We help them change their lives. And the most important thing that we need to give to them, the Word of God. Now, saan mo na pagkitabo kung dili mo mahimong disciple? If you are not going to work with me, who has the vision? Sa panahon ni Apostle Paul,
Mao na nag-train siya og mga tao because he had the vision that the Gentile people, the Lord is opening a door for them. Mao na nag-train siya daghan mga tao, and then the gospel reached the Filipinos. Naabtan ta because of that vision. And because of that mission of Apostle Paul, kita karon nag-enjoy ta sa kaluwasan mga igsoon. Wa mo nalipay ana, ipadayon na to. Ipadayon na to. Let's reach out. Ayog sugot mga igsoon nga ingon ani ra ta pirmi. Ayog sugot nga maurang mga naunga. Salamat ta mga igsoon, when we engage in discipleship, nagseryoso ta, we saw a lot of new faces. O ina na imo tapad karon, nalipay kong naa ka. Oh? Pero ang pinakalipay gyud diri ako kay naa akong igsuon. Nalipay ko mga kaigsuonan. Because one day biyaan ni natong kalibutan mo adto na ta sa gingarian sa Ginoo. Unsay mo matter? Unsay gibuhat nato diri para sa Ginoo? Dili unsay gibuhat nato diri para sa atong kaugalingon. What have you done for Christ? Mao na hisgutan dito sa langit. Dili kung naunsa ka diri o unsa kanindot ang imong kinabuhi diri tungod kay daghan kay kagkwarta, dili na mo hisgutan dito sa langit. Ang hisgutan dito, what have you done for Christ? So kanang may hisgutan dito, what have you followed sa instruction sa Ginoo? Kay usay ato man gyud na nangulagab sa Ginoo, di lang ko ganahan anang style ni pastor, di man ni style. We are following an example. Dili ni style, Gonzalo style. Dili oy. Wala ko naghimo dili mga kaigsunan og another group nga para igabot sa panahon ang mga grupo ni Gonzalo. Dili oy. We are creating disciples. And that is the disciple of the Lord Jesus Christ. Nisunod ra gyud ta unsay gibuhat ni Apostle Paul. So mo na ito ipadayon mga igsoon. Na si Silas, nahimong bunga, si Silas gigamit og ayo sa Ginoo, nahimong partner ni Apostle Paul. Co-worker, co-laborer. Praise the Lord. Hinaot pa daghang kay mga Silas diri, di na chinilas. No? Katapusan, letter I. Kani nindot kayo ni. It was where Paul would set Peter straight on matters of legalism. Nahitabo ni mga kaigsunan sa dihang apilan ni si Pastor James, the half-brother of Jesus, in Galatians chapter 2, verse number 11. Di na nato basahon gyud ang tanang panghitabo. Tagalan ta mong idea ato sa basahon ang verse. In verse number 11, the Bible says, "But when Peter was come to Antioch, I withstood him to the face because he was to be blamed." So si Peter, usa ka adlaw, nibisita siya sa simbahan sa Antioch. Unya, pag-adto niya sa Antioch, mga kaigsunan, nakigpangaon siya sa mga Gentiles. So meaning, dili tinuli, uncircumcised. O, stricto kayo, gikan gud sa Jerusalem. Unsay pagtuo sa Jerusalem, unsay ilahang practice to the Jew only. Circumcision ang ila dito. Ang pastor dito, si James, the half-brother of the Lord. So, samtang nakig-fellowship si Peter, mga kaigsunan, nakigpangaon siya ni abot si Pastor James ug ang mga Jew. Pag-abot, mga kaigsunan, si Peter ningbiya sa mga uncircumcised. Nibiya siya for the reason nga mahadlok siya. In the first place, nga nung gibuhat man nimo kung nahadlok ka, nga masakpan nga gibuhat nimo. Mao na ningon si Apostle Paul, kay hasta si Barnabas ani na discourage mga kaigsunan, na damay. Hello? Mao nag-isog gini si Apostle Paul.
Nalimad ka unsa na pagkasulti diri oh. But when Peter was come to Antioch, I withstood him to the face, because he was to be blamed. Amen? Muna nga sa panahon na sa kanang kuan, panahon na nga gi-open sa Ginoo ang door para sa mga Gentiles, wala nag-require nga kinanglan kung magtutuo ka, tulion ka. Do mga tinuli punta karon. But not for doctrine's sake. No, dili siya doktrina. Pero na magilugar nga di gyud mga tinuli ang mga kalalakinan. Pero it is no longer required to become a chosen person of the Lord. Kay ang circumcision karon heart na. Sa diyang gidawat nimo si Christ, you are circumcised within. Timailhan nga ikaw anak na si Ginoo. Giunsa man sa Ginoo, gitagaan ka sa Holy Spirit. The indwelling of the Holy Spirit is the very circumcision that God is talking about in your heart. Tapos na. Amen? Yun sa man si Peter nga nakig-fellowship, unya pag-abot sa mga kauban niya mga Hudiyo ni atras, unya nahimong isyu. Lain kayo tan-awon sa mga Gentiles nga abi kay niabot ang iya mga kauban, nibiya siya. Lain kayo, bati kayo tan-awon mga igsoon. Mura og respecter of person. O na nga ning buto ang isyu, mo na ilang gimiting mga kaigsunan o nibarog yun si Apostle Paul na ang Ginoo ni open na siya sa opportunity sa mga Gentiles for the gospel. Amen? Mo na pasalamat gyud ta ning Apostle Paul, isog kay ba? Unya mo nga si Pastor Gonzalo isog kaayo. Wa ranis ka kumingking ni Apostle Paul mga igsoon. You have no idea. Wa pa jud in taon ko kasuway wali diri nga niyo mga buang-buang mo. Si Apostle Paul niingon na, mga kaliwat mo sa bitin! Wa, yun na nato gikuan diri. Pero si Apostle Paul nakawali na, generation of vipers. Di ba kang iyang giwalihan, iyang giingon na. Hello? Wala na nahitabo diri. Pero giwali lang yun nato kung sa giwali sa Bible. Muna nakiambit ta sa wali ni Apostle Paul, thou fool. According to what the Bible says. You are a generation of vipers. Maingon na to. According to what the Bible says. Pero kanang naungon gud ka, ikaw sa magkamura makagbitin, wa gid ta diri. Wa gid na diri. In fact, digay ko mga saba nimo kanang kuan kung wala ko sa pulpit. We are friends. But I will not do what you do if it is not right. We teach what we supposed to do. So there is a church in Antioch, mga kaigsunan, nakita na to, a very good example for us, nga kinanglan atong hinumduman. Mao ni ang pagka-importante. Now, ang atong goal karon, unsay mahuna-huna sa next generation, nila ni Bingbing, nilang Sophie, no? Kani atong mga bata nilang Ada, unsay mahuna nila sa atong gibuhat karon kung sila na ang pareha natong Panginoon. Makaingon ba sila nga importante kayo ang among church kay ngano mauni ang akong nakatunan sa among church because of those who are laboring. Mauni ang nakita nako. Ang problema ron kung ang imong mga kani ato mga gagmay mayon ang nakita nako no. Kanang di man mo basag Bible ni akong papa o akong mama mo na diha karon. Sa simbahan na sila magkintahay, magbasa-basa. Paita. Hinumdumi ha. Diri simbahan ta. Sa diyang nanguli nata sa atong balay, we are proclaiming our church. We are proclaiming the body of Christ.
we are doing kung unsay atong gilearn diri. Nagpadayon ang simbahan kung asa ka moadto. You are the representative, especially to the children who will be the next in line to continue what we had started. And that is very important. Unsa may makita nila ni Bingbing, unsa may makita ni Ada sa ilang balay, unsa may makita aning mga nila ni Mimi, ni Batong, no, sa uban pa na to mga bag-o nga mga bata, oh. Unsa may makita nila when they go home? Nagpadayon ba ang learning nila sa Sunday school pag-abot na dito sa ilang balay? O dunay confusion sa ilang utok because what they saw in their house is different sa teaching diri sa balay? In the church, we teach them not to curse. But in your house, they can hear it. Cursing, shouting, fighting. Unya, may kay magkanta diri, ang yawa sa panimalay, sigilag away, sigilag away. O di ba? Unya, may makita nila dito. Unsay atong gi-reflect nila? What kind of church atong ibili nila? Karon na-bless kayo ko aning church in Antioch. I hope nga na-blessed mo. Grabe ang ilang pagpakita sa ilang pagpangalagan mga kaigsunan, and they started a lot of churches. Ang missionary journey lang ni Apostle Paul pila ka buok mga kaigsunan. Hangtod na na church in Macedonia, pagkanindutang panalangin. O karong hapon hisgutan na to, church in Macedonia. Importante kayo ang hapon na to. Ganoon, intentional man ni ato mga preaching good. Sunday morning, atong gisgutan ng church. Sunday afternoon, atong gisgutan giving, which is commanded by God for us to do. Sa reason, masabtan na to ang giving. Wednesday, gi-30 to win souls. And Saturday, gi-encourage to pray with the book of Psalms. Intentional ni to help us grow and mature. Amen? This is part of our training. Sultihan mo mga igsoon, kung importante para nimo kung asa ka nakakwarta, trabaho, negosyo, kung importante na para nimo, that would end. But being a Christian, being a disciple, that would not end. Being a part of the family of God will not end. So asa man imo tagaag dako kaayo nga importansya? Ang mo end o ang kanang di mo end? So invest your time, your life. Kung diin gi-invest ni Christ ang iyang life. Are you listening? So I hope that we learned something this morning mga kaigsunan. So the next church, lain na sa nga church atong isgutan. Sunod Domingo. So daghan pa kay churches atong isgutan hantod mo abot ta katong sa Book of Revelation nga mga churches. Excited ko makaabot ana dapita. Okay, every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning. Thank you for the life of Apostle Paul. Thank you for the church in Antioch. And I pray, dear God, nga ang among na-learn nga mga panghitabo sa Antioch, ma-apply namo sa among pagka-membro ani nga simbahan nga imugi tukod diri sa Lapu-Lapu. Thank you so much, O God, for the wisdom and the vision that you have given for us to do. And please help us, O God, that we will not take it lightly, but rather help us, Lord, to be diligent. Help us to be a good steward of the responsibility that you have given us, O God, to be a witness and to spread the gospel that you have entrusted to us. Thank you, Lord, for the opportunity also sa altar call.
We know that this is very important for each and every one nga natudluan sa imong pulong, Lord. And this is their time to communicate with you. I pray that you will bless them, O God, with a pure heart. And whatever needs they have this morning, I pray, dear God, that you will allow them to speak to you with faith and with truthfulness in their heart. Let this invitation give glory and honor to your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Now the Lord